Hi guys! It's Saturday reset. Laundry day today. Naipon yung 2 weeks worth of clothes ko. So, kailangan nang maglaba. Tara, samahan niyo ako habang nagrarant ako. Ay, kwento pala. Self-service laundry shop to. Nasa kabilang kanto lang. So, maglalakad tayo. Bit-bit ang 2 weeks worth of laundry at pati na rin ang ilang life reflections ko. Alam nyo guys, lately ang dami kong overthinking. To the point na naapektuhan na yung daily goals ko. Pero ganun talaga eh. Mag-isa lang ako. Kaya hindi ko maiiwasang mag-isip ng malalim. Minsan nga naiisip ko, dapat i-schedule ko na lang yung pag-overthink ko para naman hindi naaabala yung goal ko sa buhay. Pero totoo. And I always end up crying and praying to God. Na honestly, nakakagaan ng loob. Nakakatulong siya para maibalik ko yung sarili ko sa kung ano talaga yung goal ko sa buhay. Actually, a few days ago, I asked for God's forgiveness. Kasi hindi ko na makontrol yung naiisip ko. May mga masasamang thoughts na pumapasok. Hindi suicide hindi ko yun magagawa. Pero sabi ko, Lord, tulungan mo akong i-clear yung mind ko. Kasi gusto kong mag-focus. Gusto kong patunayan na kaya ko even without their help, and kahit na ganun ang ginawa nila at iniisip nila towards sa akin. Hindi ko sila masisisi kung ganun sila mag-isip. Hindi ko naman kontrolado. Ay, andito na pala ako sa laundry shop. Di pa nga ako tapos sa rant ko eh. So, self-service to and kailangan ng quartz para mapagana yung machine. Kaya ang ginagawa ko, every time na sinusuklian ako, tinatabi ko na agad yung mga quartz. O diba, Girl Scout? First step, syempre, ilalagay mo na lahat ng labahin. Tapos, maglalagay ng detergent. Then, sasalansan yung mga barya. Saka, ipupush ang barya para mag-start na si washing machine. 30 minutes ang washing time, guys. Mabilis lang naman. Then, after washing, ililipat ko ng mga damit sa dryer. Maghuhulog ulit ng quartz. Then, start na. Mga around 1 hour ang dryer time. So, yep, may isa pa tayong waiting game. At another round ng rant ko to. Charot. Kakain na muna ako guys. Hindi pa kasi ako nagla-lunch. Pero technically, lunch at merienda ko na to kasi 3 p.m. na eh. And medyo nag-crave ako ng Whopper. So, Burger King it is. Deserve ko naman siguro to no after ng laba at emotional breakdown. Charot. Dine-in na lang ako para may time din mag-overthink. Ganito siguro dapat, no? Schedule ko na talaga yung overthinking. Nakakaabala kasi sa productivity eh. So, ayan na nga. Humingi ako ng tawad kay God. Pero sabi ko, Lord, ang gusto ko na lang makita nila na nagtagumpay ako. Yun na lang siguro ang magiging revenge ko. Yung success ko. Parang ang sarap lang sa pakiramdam, no? Oo, ito na ako. Ganun. After ko magdasal, gumaan yung pakiramdam ko. And slowly, nakakapag-focus na ulit ako. Alam nyo guys, hindi naman talaga ako yung taong paladasal, palasimba, or whatnot. Kasi dumating ako sa point na parang nawawalan ako ng tiwala sa kanya. Yung time na ang dami kong whys. Why me? Why now? Ganun. Don't get me wrong naniniwala ako na meron siya. Pero umabot lang talaga sa point na feeling ko napabayaan ako. Yung parang nakalimutan na niya ako, ganun. Pero ngayon, unti-unti kong nilalapit ulit yung sarili ko sa kanya. And honestly, it helps me a lot. Ramdam ko talaga yung presence niya, lalo na tuwing nagdadasal ako. Oo nga pala. Iniisip ko kung mag-grocery ako para sa ulam mamaya. Actually, pumasok na ako sa isang grocery kanina, pero wala akong maisip lutuin. Kaya ayun, hindi ko na tinuloy. Tsaka isa pa, baka abutin na naman ako ng 1 oras sa grocery. Tapos pagbalik ko sa laundry shop, naging daing na yung mga damit ko sa tagal. So ayun, bumalik na lang ako sa laundry. And may 10 minutes pa bago matapos yung dryer. Pero okay lang yun, kesa mababad pa yung mga damit ko sa loob. Nakakahiya naman sa susunod na gagamit ng dryer. Paano kung nagmamadali sila? Paano kung may emergency sila? O di, kasalanan ko pa. Ayan, overthinking malala. After nga pala ng dryer guys, nagtupi na rin ako dito. Baka abutin pa ng next week bago matupi to eh. Alam ko, relate kayo dyan. Yung labada nyo, tuyo na, pero di pa rin natutupi. Yan ang real life na unfinished business.
So, ayun lang guys. Tapos na ang labahin. And gusto ko lang din sabihin, I guess applicable to sa lahat. Lalo na sa mga may pinagdadaanan. Yung mga tahimik lang na lumalaban. Yung mga di umiiyak sa harap ng iba pero wasak na sa loob. And to anyone silently struggling, keep praying, keep showing up. You don't need to have it all figured out today. Just enough strength to try again tomorrow. Ayun lang. Thank you for watching guys. This is me, Shani, reminding you to smile, survive, repeat. Kasi kahit madaming labahin, pwede kang mag-overthinking. Char! Laban lang! Bye-bye!